Once makuha na natin ang mga pinaka-inaasam-asam natin sa buhay, nare-realize natin na hindi pa rin ito sapat. Kaya ba ng Diyos gumawa ng sobrang bigat na bato na hindi niya kayang buhatin? Let's say you hate this influencer so much kasi basura ang mga content niya. Paano mo mapapahinto ang influencer na ito? He made a very big mistake. Dahil dito sa ginawa niya ito, may mga ma-expose na kahinaan ng abogadong ito. What's up peeps, this is Garawi, ang bukod tanging Pilipino na may ganyang pangalan. As usual, kayo ulit ang pumili ng next topic ko para walang sisihan. Temporary, tatanggalin ko muna yung mga topics na hindi napili last time. At may mga idadagdag na bagong topic para naman hindi pa ulit-ulit ang teaser natin. Some or maybe most of us are thinking na ang purpose lang natin sa mundo ay maging masaya. So we are trying our best na habulin ang mga bagay na inaakala nating makakapagpasaya sa atin. Pero kung mapapansin nyo, once makuha na natin ang mga pinaka-inaasam-asam natin sa buhay, nare-realize natin na hindi pa rin ito sapat. Ito ay dahil sa tinatawag na hedonic treadmill. Kahit gaano kataas pa ang level of happiness mo ngayon, time will come na babalik ulit yan sa stable state mo. Let me share the hierarchy of pursuits in life by Nu'uman Ali Khan. This video may change your perspective in life. Sad react kung gusto nyo ang topic na ito. Kaya ba ng Diyos gumawa ng sobrang bigat na bato na hindi niya kayang buhatin? Isa itong philosophical and theological question about omnipotence. Kasi nga naman, pag kaya ng Diyos yon, edi hindi na siya omnipotent kasi hindi niya mabubuhat yung bato. Pag sasabihin mo namang hindi niya kaya yon, lalong lalabas na hindi siya omnipotent kasi may hindi na pala siya kayang gawin. Kumbaga checkmate question ito na ginagamit kadalasan ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Sinubukan ko mag-research ng mga sagot mula sa iba't ibang religion, pero ang madalas ko lang nakikitang sagot ay sinasabi nilang flawed o mali ang tanong. May point nga naman, pero kung for example hindi ako believer ng Diyos, hindi convincing enough ang sagot na ito. So I decided to make my own take. And as usual, hindi ako gagamit ng scriptures, logic at konting science lang ulit. Wow react kung gusto nyo ang topic na ito. Let's say you hate this influencer so much kasi basura ang mga content niya. Paano mo mapapahinto ang influencer na ito? Paano mo mapapatay ang page o channel niya? Kung iniisip nyo na by bashing him can make him stop, nagkakamali kayo. It only works sa mga baguhan pa lang. Pero para sa mga sanay na sa galawan sa social media, you are actually helping him more by doing so. Subukan natin ang assassination classroom style. Ituturo ko sa inyo how to destroy an influencer. How to destroy me. Angry-react kung interested kayo dito. Alam niyo, gusto kong sagutin yung kay Garawi kaya lang useless kasi yung mga ginagawa niyang videos eh. As expected, iniiwasan talaga ng abogadong ito ang sumagot sa mga videos ko kung saan in-expose ko ang kanyang deceptions. Unfortunately, he made a very big mistake. Ang sinagot niya ang question ko na intentionally na pinost ko na kulang-kulang ang context. Ganyan kapag walang magandang nagagawa, walang alam gawin kumilos kaya puro dada. Dahil dito sa ginawa niya ito, may mga ma-expose na kahinaan ng abogadong ito. And as usual, I'll make sure na hindi lang siya ang may matututunan dito. Hahareact kung gusto nyong ituloy natin ang drama seryeng ito. Sa iyong sinimulan, alam mo ang patutunguhan. Masusubukan kung ano ang iyong pinaglalaban. Nakakatawa kung lubos mo na pag-iisipan. Ikaw yung abogadong nakasuhan. So again, vote wisely kasi bihira lang ako gumawa ng content. Cast your vote sa aking FB page. And as usual, habang tinatapos kong isulat ang napili nyo, i-expect nyo ng puro excerpts and replays lang muna ang makikita nyo sa page at channel ko. Yan lang muna sa ngayon.